What's up, mga Leo? What's up mga Leon? It's me Aganawi and welcome back to our channel. For today's video, ito yung first episode na gusto kong gawin. So ayun guys, magmamalaan na tayo, talk show. So this time, I'll trying to interview yung mga OFW or mga nakikilala ko dito sa isla or kung saan man. So ayun, syempre gagawin natin to, yung pinakaunang episode would be my best friend. So ayan, pakilala natin si Merlin. Palakpak, ang dami namin dito. Ayan, napilit ko po siya. So ayan, meron tayong mga pagkain dito. Wala lang, parang chikahan lang. Normal naman sa atin to, 'di ba? Oo. Yung magchikahan. So inaabot nga kami ng madaling araw sa chikahan. But this time, yung hindi normal, yung binivideo natin yung isa't isa habang nagchichikahan, no? Oo. So ayun. So meron tayong food dito na galing dyan sa cinema, pero pinili namin yan. So may nachos and yung curly and then curly fries and soda. So ayun. Ano, kinakabahan ka ba? Hindi. Kasi ako yung kinakabahan. So ayan. Ako yung kinakabahan. Ako hindi. So ayan guys, hindi ko alam kung ilang oras to aabutin dahil pag nagchichikahan tayo, 'di ba, umaabot tayo ng ilang oras as in madaling araw. So ayun. So ayun, umpisahan na natin yung chika. So ayun, BFF, kamusta ka? Ako, okay naman ako. So, okay ako. Paano okay? Okay ka naman? Oo, okay ako. Kasi when you ask parang ano, kamusta ka, 'di ba? Parang ano, hindi lang naman siya yung parang kamusta ka na ano, normal lang. Masyadong vague yung pagiging okay ako, ganun. Oo, parang hindi. So ayun, so okay ka naman? Oo, okay ako. Kailangan maging okay tayo, eh. Ayun. So nagiging okay? Kailangan maging okay. Oh. Hindi yung nagiging okay parang ano. Basta kailangan mo maging okay. Ganun. Kung ano man yun. Kung ano man yun. Kailangan maging okay. So ayun guys. So di ba sabi ko sa'yo, hindi ako kinakabahan? Parang ngayon kinakabahan ako dito. So ayan guys, nandito kami sa Kamana. So dito kami, naghanap kami ng spot na walang masyadong tao. Dahil pinipilit ko siyang gusto kong magkaroon kami ng interview. So ayun. Wala pa nga title to eh. Yung ano eh, yung segment na to. Hindi ko alam kung no we listen o ano. So informal pa talaga. So anyway, so ayun. Andito kami sa Cayman Islands. Syempre, dito nga kami nakatira. At ano ba yung nagdala sa'yo dito? Yung parang ano ba yung nagdala sa'yo dito sa isla? Para lang din sa kaalaman ng iba. Yung parang how you found yung isla. Cayman Island kasi malayo siya sa ano. Sa Pilipinas. Malayo As sa in Pilipinas. 2 days, di ba? Yung kapatid ko, si Kring Kring. Siya yung nagdala sa amin dito. Kasi yung family nung asawa niya nandito. So ganun, parang na, dala-dala, connect. Pero before kasi nagtatrabaho ako sa Dubai kasama nung tito ko at saka tita ko. Doon talaga ako sa Dubai. Naalala ko nga. Oo. Since 2010. Oo, 2010. Ang taray, abroadista. Ano ba tawag doon? Veterano na yan sa pag-abroad. 2010, tas ngayon 2024 na. So ilang taon na yun. Siguro naman hindi pa masyado. Oo, pero at least parang in terms of OFW thing, parang marami ka ng karanasan kasi having said na galing ka sa UAE, ay saan ba yun? Yeah, oo. UAE. United Arab Emirates. Ayun, so galing ka ng UAE. Ilang taong ka doon? Magwa 5 years. Magwa 5 years before ka mag-move dito. Oo. So, 5 years ako dun. So, sige, balik tayo backward. So, ano naman yung nagdala sa iyo doon sa sa Dubai? Dubai. Yung tita ko yung tita ko nagtatrabaho kasi siya doon. Tapos nung sabi niya dadalhin niya daw ako sa Dubai, adi go. Sinubukan. Laban lang. Oo. Dubai. So, ayun yung ang ganda ng Dubai. Oo, maganda talaga. Tapos marami kang mapapasyalan. Hindi ka maboboring kasi aside doon, marami ring mga Filipino at saka mas malapit siya sa Pilipinas. Mas madaling makauwi. Like how many hours nga? Kapag ka direct flight, 8 hours and 20 minutes siguro, mga ganun. Oh wow, dito grabe 2 days. As in. Pero ano yun, via London, no? Pero if via US naman, much shorter yung travel time.
So, ayun. So, after mo ng 5 years doon, ano ba, I mean, during that time, ano ba yung naging work mo doon? Nagtrabaho ko doon sa gym. Oo. Kasi, di ba, ang natapos niya po kasi is physical therapist. Physical Therapy. Yeah. Ayun. So, yun. So, yun yung una niyang work about sa gym. Oo, sa gym. So, Halata yun. naman, di ba? So, ayun, after noon, ng 5 years, parang, ayun. Kasi nasa Cayman na yung dalawang kapatid ko. Tapos, ayun. They encourage you. Oo, na mag-try naman sa, Cayman. So, ayun. Okay naman. Okay naman dito sa isla. Yan. So, lumipat ka dito after 5 years. Ano yung unang naging work mo sa isla, dito sa Cayman? Nag-work ako sa Dairy Queen. So, from 2014 until 2022. Sa Dairy Queen ako nagtrabaho. Ay, wow. 2020, 2022. From 2014 until 2022. Oh, okay. So, almost 2 years ago. Something. Almost. Yeah. So, ayun. Actually, di ba, dito kasi sa isla, guys, for your information lang, pag naka 9 years ka nang working in the island, you have to go back in your original country. Or kahit hindi dun sa origin mo, basta kailangan mo mag-exit sa isla for ayun, a year. A year. Oo, tama nga naman. So, ayun, ibig sabihin, 9 years na siya sa isla, tas umuwi siya. Actually, kababalik niya lang. So, mga ilang buwan pa lang siya dito. Last October, bumalik ako dito. End of October, nandito na ako. So, ayun. For another work. Pero hindi na dun sa una niyang work. Iba na yung work niya ngayon. Iba na yung work. Ganun so, more on office, na siya? Tawag doon, ganun ako ka... Versatile. Hindi. Kasi nagtrabaho ako from 2014 until 2022. Workaholic? Doon lang ako sa na yun. Oo. Doon lang siya nahinto sa pag-work niya. Yung 1 year, right? Hindi, ibig sabihin, wala akong ibang pinasukan kundi yun lang. Ganun ako ka-dedicate. Loyal siya sa yun, company. Hirap na hirap tayong dukutin kung ano. Parang naguguluhanan ako dito sa straw. So, ayun. Ganun ako ka-loyal. Oh, wow! Hugot. At tanggalin mo na nga natin. Na-OOC ako dito sa straw. Sa straw. So, ayun guys. Grabe. From United Arab Emirates. 5 years doon. And then, dito sa isla, Cayman Island, 9 years, umuwi. 8 lang. 8 something. Yeah, getting 9. Kasi hindi na po siya nagpaabot ng 9, umuwi na po siya. So, I need a break. She need a break. And then, yun, bumalik siya dito. So, ayun. Pero ibig sabihin, sa tagal mong nagwo-work, let's say 8 and 5, it's about 13 years, no? So, tingin mo, ano yung mga na-accomplish mo? Tingin mo, alam ko ayaw niya po itong sabihin, pero syempre, sa totoo lang po, siya po yung nag-encourage sa akin at ako na-encourage sa kanya na kaya mag-abroad because nakikita ko mas gumaganda yung life niya and nakakapag-provide siya ng malala. Kasi itong friend ko na to, giveable to, I mean, kilala siya ng mga tao na parang hindi siya tumatanggi if kaya niya naman talaga. So, ayun. Nagpapakain yan sa charity. Yun. Ewan ko kung may picture. Diba? Sa kulungan. Alam ko yun. Alam nyo guys, ayaw niyang pasabi yun. Pero, syempre, ako naman ang nag-i-interview, sasabihin ko na. So, napakain siya kasi nahihiya siya sa mga ganon. Pero gusto ko lang kasing malaman din ng iba na kaya rin ako nagpunta dito sa tulong niya and I'll be forever grateful for that. Mag-iiyakan. Tapos, kaya rin naman ako i-encourage sa kanya. Nakikita ko yung accomplishment niya sa buhay. So, ayun. So, sabit mo muna yan. So, ayun. Tingin mo, hindi naman sa pagmamayabang yun. Kasi ako, I found it parang ang galing lang na parang Kasi marami sa atin na sa kaalaman lang sa mga kakilala natin na marami nag-a-abroad pero umuwi silang wala ring ipon. Pero yung sa'yo kasi nakita ko or marami akong kilalang ganun yung naging kahinatnan. Pero yung sa sitwasyon mo kasi nakita ko kung paano mong vinalue at nag-handle ka ng money wisely. Baka akala nila mayaman ako. Oo, pero super yaman niya po. So ayun, tingin mo ano yung, hindi naman sa pagmamayabang yun, parang you wanna share lang. Tingin mo ano yung mga accomplishment mo if it is not biggest, yung yung mga simpleng tingin mo
successful ka on doing that? Ano ba? Successful in Kakain terms ako, of material thing? Wala na. It can be like that. It can I be mean, like di ba? Depende naman yan. Depende yun depende kasi yun sa tao Kung paano mo Oo. sasabihin successful ka. Oo, kung paano mo sasabihin successful ka. Kasi ang importante kasi kahit nasang lugar ka, nasa Pilipinas ka or sa ibang bansa ka, kahit nasa US ka pa, basta ikaw parang alam mo sa sarili mo na ito masaya na ako dito. Para sa akin na yun yung pagiging successful. Hindi yun nakikita sa mga sa mga material na bagay. Pero sobrang grateful ako kasi yung mga dating pinapangarap ko, alam ko naman na unti-unti yun na achieve ko. Kasi paano ba? Kasi masipag ka. Kasi masipag. Saka pinaghirapan mo. Oo, yun. Yun. Pagka talagang pinaghirapan mo, hindi naman kasi yun basta-basta kaagad makukuha. Instantly, Oo. yeah. Oo. Kailangan talaga paghihirapan mo talaga yun. Tsaka nga, di ba, basta pag pinaghirapan mo, kahit napakaliit na bagay, sobrang na yun. Accomplish ka na. Oo. Sobrang accomplish na. Oo. Totoo naman yan, guys. Talagang hindi mo naman mami-measure. It depends kasi sa tao kung paano niya isiniset yung mga goals niya. Kasi kung sa kanila, makabili lang sila ng ref, successful na sila doon. 'Di ba? Pero siya, grabe yung nabili niya, guys. So ayan, guys, ayaw niya lang pong sabihin, pero natutuwa ako, grabe lang. If you can see lang yung bahay niya, sobrang laki at taas. I mean, for me kasi ang mahal kayong magpagawa. Tapos doon pa sa area na yun, mahal din yung binilahan mo. Pero 'di ba? Ayun yung masasabi ko na para na-encourage din ako. Hindi lang naman about sa money yun. Syempre, if you're able to, kung nakakapagbigay ka sa mga charity na tinutulungan mo sa kamag-anak mo, how much more yung talagang, kung yung resources mo, yung blessing dumadaloy sa'yo, mas able kang to share yung other blessing. Diba? Ayun din. Tsaka kung ikaw, kahit meron kang mga konting sobra, ganyan, tapos kaya mong mag-share. Ayun, napakalaking accomplishment na yun. Tama, oo. So, ayun, kain muna tayo. Wala mo ng diet, mga guys. Habang tumitigas yung Tsaka dapat kasi, alam mo kasi kung ano yung goal mo. Yeah. Kung ano yung goal mo. Mag-focus ka dun. Minsan kasi, di ba, parang tayo, ay, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito. Ang dami Kailangan muna mag-focus muna tayo dun sa talagang gusto natin. Tapos, pagka nakuha mo na yun, edi mag-proceed ka dun sa panibago. Minsan kasi, akala natin, pag pinagsabay-sabay natin, ang hirap nun. Nakakaubos overwhelm, oo. Parang yun. nasaid ka na, gano'n. So, ayun yung mga accomplishment niya. So, marami pa yun, pero nahihiya siyang i-share kasi yung Kasi kung pwede ko naman isa-isahin, kaya lang hindi na ito matatawa. Pero mahilig siyang tumulong talaga sa mga chat. Alam yan ng mga taong malapit sa kanya. Lalo na ako, alam ko yung mga nangyayari kasi parang nanghingi rin naman siya sa akin ng opinion or nagsasabi siya sa akin na ito yung plans ko, blah blah, ganyan. In the same way, ganun din naman ako. Yung plans ko, sinasabi ko rin sa kanya. So ayun, tapos kwento natin kung paano mo ko parang in-encourage na parang 'di ba nagbiruan lang tayo noon. Napumunta ka dito. Oo. 'Di ba parang sabi ko sa iyo, BFF parang dati pa yata niloloko na kita sa Nasa Dubai pa lang Dubai, ako. Oo. Parang naglolokohan na kami na BFF, anuhin mo naman ako diyan, ganyan for newer environment, blah blah, ganyan. And this time parang kasi 'yon. Na-hit yung pandemic Oo. 'Di ba? And then as in parang hindi ko na muna dapat kwento to. Basta drastic naman nangyari sa lahat ng tao. I mean, most of the people parang naman bumagsak naman or maraming struggles. And yun, parang siguro hinulma lang din ni Lord, no? Na parang biniro kita na, BFF, kaka-renew ko lang ng passport, parang ganon. Parang September 29 yata, o September 30, parang ganon. Something like. Tapos November, I receive a call na parang, di ba? Oo, kasi yung manager ko, ay nangangailangan ng tao. Fit naman talaga si Noel para dun sa position na yon. Pero actually, hindi lang ako fit. Hindi lang daw siya talaga ganun ka-fit. Actually, hindi lang naman si Noel yung pinasa ko doon. Meron din namang mga iba. Kaso lang, since dun sa experience ni Noel, ayun yung kailangan
nung manager ko, kaya siya yung siya yung bonggang napili. At Nabunot. Oo. At yun, ika-clarify ko lang na yung isla, para yan sa lahat. Oo. Para yun sa lahat. Wala yung na kailangan may palakasan ng ganito, ganyan. Okay. Hindi, mahirap lang po talagang pumunta dito sa Ay, dito bakit? sa, Meron bang Hindi, para lang sa information ng lahat. Para everyone is welcome naman. Pero syempre, hindi rin biro yung kailangan mong gastusin and also kasi hindi rin talaga biro ang maging OFW. Oo. Saka lalo na dito, napakamahal ng airfare. Oo, mahal. And also, this island is a second luxurious place to live. Oo, mahal naman talaga. Kaya Parang ganon. hindi lang sa Pilipinas yung Nagmahal. Kahit wala kang mahal. Joke lang. Tapos yun. Alam ko ako meron. Ay, okay. Sila. Tinagturo. Ayun. So, ayun. Yun lang. Yun nga, yung katulad nung yung kay Noel. Ayun, sabi ko sa kanya, Noel, yung manager ko, ganyan, naghahanap. Papasok ka na. Interviewin ka niya. Ayun, ilang beses ka nung in-interview? Siguro 2, pero isa, tapos okay naman na. Parang inulit lang, ganyan. Actually, dapat December 2021, nandirito na to. Kaso lang, yung baby niya, gusto niya, nandoon siya pag nag-first birthday yun. Kaya yung medyo nausad ng konti, ilang mga buwan. Tapos parang after nung December, parang merong change of mind yung aking manager. Kaya medyo natagalan pa ng konti si Noel. Pero yun nga, dadating naman. Tsaka in God's perfect time. Amen. Yun. Nakita naman, dahil kay tita. Oo, sa tulong ni tita, yan. Nagkaroon ng chance ulit si Noel na makapunta dito. Kaya kayo, kung gusto niyo magpunta ng Cayman Island, yun, mag-pray at saka tiyagaan lang. Oo, kasi, saka marami kasi nagtatanong sa atin, 'di ba, as a OFW, mga friends natin or mga random people kung paano makapunta dito. Una, hindi siya naisip mong pumunta, ganun lang. It takes a lot of works, money, patience. I think ganun. Kailangan mo lahat yun. Kasi baka yun nakikita nyo lang yung end work na nandito na kami. Katulad ko, hindi ako nagsabi na aalis ka na? Oo, sa maraming tao. Only my family lang yung nakakaalam. And some of my friends. Are friends. So parang ganun. So yun nakita lang nila siguro yung nandito na ako na nag-work o baka inisip na earning. Until now po, magto 2 years na ako, nagbabayad pa rin ako ng utang. Hindi po, marami po siyang pera. Nagbabayad pa rin mas po. Mas mayaman pa po to sa akin. O hindi Grabe ka naman. Payaman pa lang. Payaman pa lang. Team payaman. Yes. So ayun, bago tayo di ba mapunta dito sa isla or bago mo ko encourage na pumunta dito. Syempre, doon muna tayo sa Pilipinas. Doon muna tayo sa background muna tayo. Muna tayo? Backward ba tawag doon? Rewind muna tayo. So, para lang sa kaalaman din ng syempre celebration din to ng friendship natin. Kasi parang 22 years I think. Kasi 2002 po kami naging magkaibigan. First year high school. So ka-classmate ko po siya simula first year high school hanggang 4th year high school. So ayun. Pero magka-schoolmate kami ng elementary. Oo. Hindi lang kami magkakilala niya. Yes, hindi lang kami magkakilala. Pero schoolmate kami. Schoolmate kami. Pero parang hindi kita nakikita noon. Hindi mo ko nakikita. Kasi cute siya small. Cute size. Cute size lang siya, bite size. So ayun, parehas kami sa Bagong Bayan Elementary School. And then hello po sa mga sa mga teacher namin. Yan. And then high school natin is sa Navotas National High School. Ay, sa mga teacher namin. At magkakaroon tayo ng alumni homecoming. Ay, oo. May alumni homecoming but sorry, we cannot go. Yeah, maybe some other time. So yun. Pero bibili tayo ng t-shirt, diba? Gusto namin bumili ng t-shirt, Ma'am Sueno. Calling. So, bali, 2002 tayo nag-start maging friends. So, ayun. High school yun. First year high school. So, ayun. And then, what else? Actually, meron pa kaming isang katrio Si Lady. So, sana, hoping na siya naman yung sumunod kasi yun naman yung gusto namin. Pagka
naayos-ayos na, malay natin. Oo. Pray lang. Saka dito naman tayo para maghatakan pataas. 'Di ba? So ayun. Hi lady, bagong panganak siya. Hi lady. Ang cute-cute ng anak niya, ang pogi. Oo. So ayun. So yun, nung first year high school, ayun din yung first year pa tayo ay hindi, college na. Alin? Yung SK? oo. Hindi, yun? Naka-graduate na tayo ng high school. Oo, pa-college. College na. College na, first year college. Oo. Oo, pero bago yun, nung high school kami, si Noel, sobrang, di ba, bakit ba tayo naging close? Hindi ko nga rin alam eh. Hindi ko alam. Hindi ko din alam kung bakit. O dahil lagi tayong magkasama. Oo. Hindi ko na rin alam. Kasi Pablo, tapos napatol. Oo. So baka ganun. Baka magkasunod kasi kami lagi. Tapos, araw-araw na yata ako nasa bahay nila. Tapos yun pa, medyo magkalapit tayo ng bahay. Yeah. Ilang And then, yung parents natin magkakilala. Oo. So, tapos yun. kasi nagtitinda sila sa Fish, basta kumukuha sila ng... Market 3, ganun. Tapos yung parents ni Noel, doon naman sa may Blooming Treat. So, ayun. So, magkakilala. So, ayun. Ayan. Tapos si Noel, tapos mahilig tong pa lang kami, high school pa lang kami, mahilig na yung magtinda ng kung ano-ano. Oo, business. Talagang business minded talaga siya. Kaya, lahat. simula pa nung bata kami hanggang ngayon, puro business yan. Kaya, ganyan yan kayaman. Uy! Monkey business yun. So, ayun. So after nun, nag-away ba tayo? Hindi, no? parang hindi naman. Kaya nga, wala ko natatandaan nag-away kami nito. Saka parang wala talaga akong maisip na... Oo, wala naman. Pero syempre, siguro wag naman. Minsan sa akin to, minsan nabubuwisit ako sa kanya. Parang ganun. Siguro ganun, pero hindi naman para Kasi pag magkaibigan talaga kayo na real talaga na mag-friends kayo. Kahit ano pa yung pangit or maganda dun sa isang tao, you will accept. Saka syempre kakapikunan din kami sa totoong life. Pero hindi lang yan magpapansin, pero after nun, parang walang nangyari. Siguro ganun yung real friendship na meron kami. Kain muna tayo. Anong susunod natin, chika? Nung college na tayo. Sige. Nung college kami, hindi na kami mag-schoolmate. Hiwalay na kami niyan. Pero magkalapit lang kami ng school. So, kung nangyayari, silang dalawa ni Lady, which is, yung isa naming BFF, magkasabay kami, magkikita na lang kami somewhere. Kasi sila ni Lady magka-classmate. Classmate naman kami. Yung isa naman kasi naming ito yung picture niya. So ayun, classmate namin siya rin simula high school. Ako, siya hanggang high school lang. Ako naman hanggang college, hanggang sa mag-OJT na kami sa Singapore. Magkasama sila ni Lady. So ayun. So ayun yung namin. Isa namin ka-trio. So ayun. Sana soon. Sana soon. Nandito na si Lady. Dito in the same very space na meron dito. So gagawin namin yan. Yeah, gagawin natin yung magagawa natin. So ayun. And then naalala mo kapag kung nga rin maaga yung uwi natin sa school, di ba nagkikita-kita tayo, tapos mag-LRT kami, nunood kami ng sine sa SM Manila. Sama na natin sila Mira. Sila Mir, hi Mir, saka si di ba? Melay yata, I think. Si Melay. So yun, hi Melay, hi Mir. So hi ayun. Mama Bells. Ayun. Hi Daisy, lahat na So ayun. Tapos, one time nagpunta kami ng Divisoria, inabot kami ng Baguio. Yung mga magulang namin. Hinahanap na kami. Ay, hindi. Kwento mo yung galing ka yata sa ibang bansa nun eh. Tapos, umuwi ka for vacation. Tapos po, may McDonald's na sa Navotas noon, sa Sipa. Nakita, hindi ko alam kung silaan ba yung kasama natin noon o sila Lady. Nakita tayo. Parang hindi silaan. Nag-McDo pa tayo nung time na yun. After noon, nag-McDo pa tayo. Tapos nag-McDo kami. Sinundo naman po kami ng magulang niya. Anong oras na kasi 3 yun? 3 or 4? 3 o'clock ng madaling araw. Oo, parang ganun. Sinundo na kami sa McDonald's. Pero yung McDonald's, super near lang. Kasi nasa vicinity pa rin ng barangay namin yung nasasakupan yung McDonald's. So, ayun. Sinundo ako ng nanay ko tsaka ng tatay ko. Nandun sila sa labas ng McDonald's. Kasi anong oras na hindi pa ako umuwi. Ganyan kami ni Noel na parang hindi namin alam kung anong oras na. Nagkukwentuhan lang kami kung ano-ano. Katulad ngayon,
Anong oras na? Kami na lang yata tao dito sa Kamana. Tapos kung ano-ano naman yung pinag-uusapan namin. Oo, kahit yung iba pa ulit-ulit na lang. Pero ganun talaga, parang ang saya niya, parang ganun. So, ayun. Tapos ano pa? Nung pagka-graduate namin ng high school, nag-start naman yung journey namin ni Noel as SK tayo. Ay, oo. Yun. Naging SK kami. So, marami kaming pautot. Nung SK kami. Kaya nga naming gumawa ng project ng walang budget. So, ayun. Parang meron kaming ginawa na project na parang nanghingi kami ng mga for me ito yung achievement saka remarkable. Na wala kaming ginamit na budget from government. But ang ginawa namin is nanghingi kami sa mga student. Parang para siyang summer school. Siya yung nakaisip ng title, Pera sa Basura para sa iyong eskwela, isn't it? So yun siya yung nakaisip nun. Tapos yung ibig sabihin namin pera Pera sa basura. Para sa iyong eskwela. Ibig sabihin namin nun, yung mga tao kasi or yung mga student na papasok doon sa aming parang summer school program is ibebenta namin yung mga kalakal, yung mga bote plastic. Parang i-enroll ng mga parents yung mga bata sa amin, pero ang dadalhin nila is yung mga plastic or yung mga bote ibenta. ng mga yung mga mga pwedeng ibenta. Dyaryo, ganyan yung ginagawa namin. Nagko-collect kami. Dahil doon nakakuha kami ng school supplies, budget, yun. So yun. Tapos marami rin namang mga tumutulong sa amin, 'di ba? Sila Tita Teddy, Tita Seni, si Ma'am Guevara, 'di ba? Si Ma'am Guevara. Kap Brainy. Kumbaga, at syempre, yung SK chairman namin, si Ann. Si Ann. Hi Ann. I miss you, Tay. So ayan, ang sarap ng nachos ng Yun, kumbaga yung journey namin ni Noel nung SK kami, masaya. Ang dami naming na-experience doon na parang ganito pala yung pwede naming magawa. Kahit hindi pa kami ganun ka tanda, pwede ka talagang tumulong. Uy, naalala mo, di ba nagpipintura tayo ng mga wall? Or sa school ba yun? Sa school. Ayun, tumutulong kami Yung nun. balik eskwela na yun. Oo. Yung mga balik eskwela, ganyan, nagvo-volunteer kami doon. Kasi during that time, syempre, playful ka pa. Pero kami parang parang responsable kayo. Oo, parang leadership skill. Kailangan mong maging responsable kasi ayun yung training ground, parang ganun somehow. Na-training ka kung paano ka makikiharap sa maraming tao, ganun. Ayun. Tapos may mga students kami noon na dadalhin doon, masaya sila kasi parang meron kaming inas na parang teacher, 'di ba? To help us doon for free. Parang si Rachel ba 'yun? Yung pinsan ni Giselle. Oo. So ayun, parang tinulungan kami na mag-teach doon sa mga bata. Yun talagang iba-iba kami ng hawak na edad ng bata. May 6, may 5, may 7, ganun yung mag-grade 1, ganyan. Tapos yung mga bata na mag-start pa lang na pumasok sa kinder, sa nursery, ganun yung mga tinuturuan namin. Kumbaga, play date ba? Ganun. Oo. Tapos meron din kaming graduation. Oo, nakakatuwa yun, di ba? Masaya yun. Tapos yung nakuha namin na 'di ba, nagbenta kami ng mga kalakal. Meron pang sumobrang budget noon. So, ang ginawa ni Noel, naisip niya na bakit naman hindi natin bigyan yung TODA? Ano tawag doon yung kino-cover mo yung dito na para siyang medyas pero pang dito. Nagpatahi tayo noon. Tapos bumili kami ng tela sa Divisoria. Tapos I think syempre si Sheila, 'di ba, parang hindi niya naman kinukuha yung parang meron and yung sa government na every 3 months ba? Every 3 months or 4 months yata yun na may nakukuhang 250. Parang ganun. Tapos yun, shinare din ni Sheila Cruz yun. Hi Sheila. Hi Sheila. So ayun, shinare niya rin yun dun sa sa program na yun. So ang dami na bigyan nun, 'di ba? I remember parang different colors yun. Tapos binili natin. Ilan tayong SK Kagawad? Parang 6 tayo plus si Ann pa, 7 tayo. Ay, 7 plus si Ann. 8 pala kami. So ayun.
Yung dun sa ano natin na yun, no? Sobrang maganda yung friendship namin na nabuo. Oo, kasi halos everyday yung program. Lagi kami magkakasama. Tsaka ever since until now, magkakaibigan pa rin kami. Yes, saka from time to time, kung may time naman talaga, lalo na kapag umuwi siya, nakikita-kita kami doon. Siyempre, inaabot pa rin kami ng madaling araw. Madaling araw. So, doon pa rin yun sa McDo kasi 24 hours yun. McDo na bawatan si Baka naman. So, ayun. So, kaya, shoutout ka kay Ann, kay Giselle, kay Ai, kay Kuya Marvin, kay Jed. Kay Jed. Oo. Sino pa? Meron pa. Jed. Kay Sheila. Kay Sheila. O, tapos pati kay Amak. Si Amak, replacement ko yata yun nung kasi during that time nasa ibang bansa din ako. Pagka mayroong Event. Okay, may assembly yung SK. Oo. Parang nakapag pa nga kayo eh. Nakapag siya, di ba? Boracay. Boracay, oo. Boracay kami. Yan. Masaya. Ang saya nung journey namin ni Noel from high school up until now. Magkasama. Ganun. Parang buy one take one. Ganun. Tsaka kahit nasa Dubai ako, nasa Cayman ako, wala no, pag nag-uusap pa rin tayo talagang Oo, walang humpay. Walang tigil. Oo, pa-morningan, sabi nga ni Kuya Germs, wala. Tulugan. So, ayun. Di ba wala rin akong tigil lang kakakain, no? Oo, kaya nga natin ito binili. Ang dami. Tapos pa? Ayun lang, yung pag pumunta kayo dito sa isla, sobrang mamahalin yung isla kasi napakapayak ng pamumuhay dito. Kailangan mo talagang i-adapt yung buhay kung nasang lugar ka para tumagal ka. Tama. Hindi yung lugar yung mag-a-adjust sa'yo. Ikaw yung kailangan yung mag-adjust dun sa lugar na yun. Kasi, hindi naman talaga tayo galing dito eh. Diba? So, wag ka mag-expect na kung ano yung nasa lugar mo. At saka kailangan, wala tayo sa Pilipinas, sa ibang lugar tayo, kailangan, kung ano tayo dun sa bahay na natin, ganun din dapat tayo dito. Mamahalin natin yung lugar para, mahalin din tayo nung pinag-stayan natin. Kasi, yung Cayman Island, sobrang malaking, malaking tulong. Yes. Para abutin mo yung mga pangarap. Annalyn. Annalyn. So, ayun. Ano pa? Depende talaga sa'yo. Basta, ma-enjoy mo. Enjoy mo lang yung buhay. Kasi, Hindi, bilang nga to, about OFW, nasabi mo nga, di ba, nasabi mo nga na parang kailangan mo mag-adapt dito. Ikaw ba, syempre kailangan mo mag-adjust sa lahat ng bagay, di ba? Ikaw ba, nung pagdating mo, ano yung tingin mong biggest adjustment na ginawa mo just to fit in here? Dito sa Cayman? Kung meron man. Hindi kasi sa Dubai kasi, parang feeling ko mas nag-adjust ako dun sa Sa Dubai. Mas nag-adjust ako sa Dubai kasi yun yung unang yun yung unang OFW thing. Yun yung unang abroad ko. So mas nag-adjust ako dun sa Dubai kaysa dito. Kasi nung pumunta ako dito, parang ino-orient ako ng mga kapatid ko na ganito yung isla. Ine-expect mo, ganito, ganyan. Tapos tsaka kahit nung nasa Dubai naman kasi ko, hindi naman kasi ko pala labas. Kaya nung nagpunta ako dito sa Cayman, hindi ako nahirapan mag-adjust. Hindi nahirapan. Hindi, para, yun na. Alam ko na yung mga expectations. Na siya pro? Meron na akong mga idea. Kasi nga, nandun yung dalawang kapatid ko. Tapos, tsaka nung dumating ako dito, ang dami namin, yung parang, yung mga kababata ko, nandirito. Kaya, hindi ako nahirapan mag-adjust kasi madalas ko silang kasama. So parang nandoon pa rin ako sa sa lugar Sipak, nila. Sa walang-wala. Oo. Actually, yung mga kakilala ko na nasa Cayman, kaya ako lang din nakilala tong Cayman because of them. Yung lugar sa Sipak doon sa walang-wala. Parang naisip ko doon sa
sa barangay namin, sila yung parang una dito, if I'm not mistaken. Kasi, on my knowledge, parang sila yung kilala kong nasa Cayman. Kasi hindi ko naman talaga kilala pa yung Cayman before. Na parang nakikita ko lang siya sa print ng damit na may Cayman Island. But I don't know kung ano ba talaga yung nandito and also, yun. Tsaka may ikot mo, saglit lang, may ikot mo na yung isla. Kung gusto mong pasyalan to ng kayang-kaya. Mabilis lang. Mabilis kasi lang. maliit lang siya. Well, hindi siya ganun kalaki, pero naman, okay naman dito kasi maganda yung businesses dito. And then, mayabong siya kasi siya, tourist spot. Oo. Yung ina-expect nyo dito, yung more on beach. Ako kasi, gusto ko lang i-share, ako kasi, yung malaking adjustment dito, syempre, parang, kahit papano, hindi ako sanay ng walang mall. Oo. Na big malls. Kasi laman ako ng kasi yung work ko before, laging nasa mall yung mga binivisit ko. So, yun lang yung malaking adjustment na parang kung maghahanap ka dito ng yung Galaka, kasi layas nga ako. Siya Parang layas ako hindi. Oo, parang gano'n. So, dito, may mga mall, pero hindi siya yung big malls na katulad sa atin na 3 palapag, 5 yung gano'n. Dito, parang lang, first floor lang, gano'n. Tapos hindi siya huge. 'Di ba? Parang butik lang na maliit, gano'n lang siya. So, ayun. Tsaka yun nga, lahat ng bagay dito ini-import. Ini-import kasi nanggagaling pa sa US or Canada, gano'n. Kaya medyo pricey. Kasi nga bilang isla ito, so mag-expect kayo na yung mga goods dito is galing pa sa ibang bansa. O kung sa US siya galing o sa Canada, syempre yung mga taxes na or duties na kailangan nilang bayaran doon. Pagpasok naman dito, wala namang taxes dito or tax-free naman tong isla. So, ayun lang ang kagandahan. Like for an instant, yung mabibili mo sa US na jewelry like Cartier, so dito, non-tax siya, wala siyang tax. Pero pag bumili ka sa US, meron siyang tax. So, ganun yung difference nung So, yun. Yung Cayman, tawag dito? Under siya ng ng Caribbean territory. British territory. So, actually yung Cayman Island has 3 islands, di ba? So, ayun, meron siyang Grand Cayman, kung nasaan kami ngayon. And then, merong Little Cayman, yun yung pinaka-smallest dun sa 3 isla. And then, yung Cayman Brac. So yun, nakapunta na ako sa Cayman Brac last January. Ang ganda niya kung gusto mong mag-reset, yung parang gusto mong walang masyadong, yung parang lang, chill. Kasi dito, although siya, sa nakagisna nating ingay, tahimik na rin ang Grand Cayman. Pero pag nagpunta ka sa Cayman Brac, tahimik siya. As in, pag may nakasalubong ka, nagbibiroan nga pag may nakasalubong ka nga daw sa sakyan sa Cayman Brac, parang, there's a traffic. Pero nakasalubong mo lang yan. Kasi nga, talagang walang masyadong tao. How much more sa Little Cayman. So parang, I believe may nakapagsabi sa akin, parang 47 people lang ang meron doon. Sa Little Cayman? Oo. I'm not sure, pero parang ganun. Or 47 Filipinos. Ganun. Marami kasing Pilipino dito sa isla. Parang third ng population here came from the Philippines. Una, syempre, yung Caymanian, tas Jamaican, and then Filipino. Yun yung pinakamarami ditong top 3 na nationalities. And then maraming Spanish, Hondureñan, mga ganun-ganun. May mga Thai, Indians, Chinese meron din. Chinese. Japanese meron din. So marami, mix siya. Pero yung top 3 yun, pang 3 yung Philippines. So ayun. So ayun, in terms naman ng pamimili dito sa mga food, 'di ba? Medyo kailangan mo talagang mag-budget. Kailangan talaga. Kasi mahal din. Kasi yung parang room dito na sharing for... yung sa bahay? Oo, sa bahay. Kung nga rin yung sharing for, for isang room, mga 3 kayo or 2, parang mga maliit na yung 350? 350 CI. So, i-convert nyo po yun sa 65 na lang. Kung nga rin, so yung kalalabasan, yun yung At hindi pa po kasama ang electricity doon and water. Oo. Pero yan po yung parang pinaka mababa. I can say parang yun yung mababang binabayaran.
Pero yung iba, it can be 400, parang ganun, 1.5. Depende dun sa location. Yung titiran nyo. Ayun, syempre, di ba, para magkaroon ka ng ipon, ayun, kailangan mong i-tight yung budget. So, yun. Kasi kapag hindi mo yun ginawa, so, parang, paano ka makakaipon? Paano mo ma-reach yung goal mo kung hindi mo gagawin yun? Kaya kailangan, kung ano yung sinasahod mo, kailangan talagang iaano mo yun. Iaalat mo talaga yun kung para saan. Kung gusto mong ma-reach ka agad yung goal mo. Yeah, tama. So, ayun. Pero ang goal natin parehas ngayon is to pay our liabilities. So, yun muna. So, ayun. Saka, gusto ko lang din sabihin dito na, na parang hindi porkit nag-abroad. Ito walang samaan ng loob or something dun sa iba. Kasi, baka they might think na, parang they think na, prosperous yung life and all. Mahirap po dito sa isla or kahit sinong OFW. So talagang kailangan i-value yung money. Kasi kami, naglalakad kami papusok ng work. Kasi wala naman kami pambili ng sasakyan dito. Kung meron naman minsan, masasakay ka ng mga Pilipinong mababait dito. May tatanong pala ako sa kanya. Kasi nung dumating siya dito, parang isang buwan lang, no? Isang buwan ka lang dito. Kinailangan ko ng Siya na may talk show. Kinailangan ko ng umuwi muna ng Pilipinas. Kinailangan ko na... Ulit. Kinailangan niya. Okay. Ayan, kinailangan kong umuwi ng Pilipinas. So, naiwan si Noel. Sabi niya sa akin, wag ko daw siyang iwan. Pero, syempre, may mga bagay ako na kailangan... Hindi ko naman sinabing... Sinabi mo yun, BFF, wag mo kong iwan dito. Hindi. Go lang. Binibiro ko lang siya na parang sabi ko, you abandon me. Ganon. Kaso lang, syempre, may mga kailangan tayong, asikasuhing personal. Oo. Tapos, naiwan dito si Noel. Alam ko naman kung gaano kahirap kasi unang-una, yung tinitira namin, medyo malayo siya sa bus stop. Oo, 25 minutes away. Sa bus stop. As I counted. So parang iniwan ko siya na naglalakad. Oo, dati kasi siniservisan niya pa ako. Hinahatid niya ako. Hinahatid ko siya, sinusundo ko siya. Dun sa work sa trabaho. Yun nga, 1 month pa lang siya dito, kailangan ko munang umuwi ng Pilipinas. Alam ko naman kasi na kahit saan ko to dalhin, kahit saan ko yan iwan. Alam kong kaya niyang mabuhay. Kapote? Oo. Kaya tiwala ako na, pag dinala ko si Noel dito, alam kong mag-grow yan. Kaya kaya wala rin talaga akong regret na andirito si Noel kasi talagang yayabong talaga siya dito. Hindi yayabang yayabong. Oo naman. Kaya ayun, ano yung na-feel mo nung umalis ako? Hindi, sa totoo lang hindi ko yung sinasabi mo, hindi ko yung matandaan. Tanda na hindi matandaan. Oo, pero ang masasabi ko lang, nung umuwi ka kasi, kailangan mo yun. Kailangan mo yun and nire-respect ko yun. Hindi ko who I am para tutulan ka sa gusto mong planong magpakasal. Nadulas. Hindi, plano mo yun sa life. And ako naman bilang kaibigan mo, syempre, isusupport lang kita doon. Hindi kita para, ako pa nga nagsasabi sa yung, if you feel na kailangan mo talaga umuwi, do it. This time, yung sarili mo naman. 'Di ba parang yun yung sinasabi ko. Hindi ako din parang nag-isip na malungkot ako. Sa totoo lang, malungkot ako. Umiiyak ako kasi, syempre, ikaw lang yung parang ko. Pero kung ako lang yung hinahawakan. Oo, parang ko yun. Kaya naman ako nandito kasi may kasama ako na talagang true thick and thin, talagang alam kong masasamaan. Pero syempre may mga bagay na dapat kang harapin. And nire-respect ko yun kung ano yung gusto mong mangyari. Kasi susuportahan kita. Kasi naplano na natin yan, di ba? Wala pa man ako dito, naplano na natin yung mga bagay na yan. Yung mga dapat kong gawin. Oo. Medyo na iba? Na madali lang. Yung parang yung time frame. Okay. Parang na agad lang nung time na yun dahil kailangan na. So, ayun. And happy ako na ginawa mo yung pag-uwi mo kasi wala kang pagsisisihan. Wala talaga. Oo. So, ayun. Nothing at all. So, ayun. Ano naman yung mga adjustment mo nung nawala ako dito? Madami. Siyempre, yung paglalakad, hindi ko yan thing. Diba? Kasi,
dito kasi sa isla, malalayo yung yan, expect nyo rin sa mga gustong mag OFW na lalo na dito sa isla, hindi po siya yung parang papara lang kayo ng jeep or ng taxi, ganon. Ang taxi po dito parang van na tinatawagan po direct. Hindi nyo po sila makikita sa kanto na paparahin nyo lang dahil maliit nga lang ang isla. And then ang bus dito is parang van din na meron lang siyang focal point na doon lang siya stop, bus stop or terminal. Doon lang. Hindi siya katulad din sa atin na papara lang na gano'n. Doon makikita mo sila. Kumbaga yung dito, transportation dito, hindi siya gano'n ka-accessible. Massive, oo. Hindi siya madami, gano'n. Saka kailangan lahat ng pupunta dito ay mag-exercise. At matinding lakaran, gano'n. Kaya nung bago din ako dito, naglalakad ako from dun sa bahay namin papuntang work. Oo, naalala ko parang nung bago pa ako dito. Lahat na sa akin basang-basa, literal. Oo, ligo, gano'n. Naalala ko nung bago pa lang ako dito, 'di ba? Yung parang mga first week ko pa lang. Parang tinatry nating i-locate yung 'di ba tinuturuan ko siya ng location yung parang diyan ka sasakay ganyan. Syempre hindi mo matatandaan kasi bago ka sa isla. And then liku-liku siya ganun. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang kami. Nagwo-walk kami. Matagal. Parang 25 minutes before mo for me before 25 minutes bago ko ma-reach yung town, yung pinaka bus station. Ganon. Tas one time ako mag-isa ko na ako lang. Diba? Tapos naligaw ako. Tapos, pag uwi ko ng bahay, ano nangyari sa akin? Ano nangyari ba sa'yo nun? Nilagnat ako. Oo. Hindi. Tapos yung nagka-COVID ka nun. O yun. Ayun pa, nung bago pa siya sa sa isla, kakadating naman, ka lang ba nun? Hindi naman, 2 weeks na. Mga 2 weeks, nagkaroon siya ng COVID. Oo, nagka-COVID ako. Nagka-COVID siya. Parang oo nga, second week na pala yun. Pero madalas tayong naglalakad nung first week ko. Pero nagtry ako ng parang nung ako lang mag-isa kasi meron siyang pasok. May trabaho ako. So, ang ginawa ko, nagtry akong, sige punta nga ako doon kung paano uuwing mag-isa, kung saan yung way. Tapos naligaw ako, wrong way ako. Papunta ako doon sa yung sa Pasadora way. Pero may daan din doon. Kaso lang hindi niya pa alam. Hindi ko pa alam kasi never pa ako nakadaan doon. Tapos nagtanong na lang ako doon sa school, yung parang youth for yung school doon sa kanto. Doon daw ako sa way na yun. Pag uwi ko ng bahay, grabe yung init dito. Isa pa yun, di ba guys? Isa pa yun na kailangan yung expect yung init ng yung init ng panahon dito is super init. Kailangan yung magbaon ng sunglass. So ayun, pag uwi ko ng bahay, nilagnat na ako. Payong, tapos kailangan dito sa Pilipinas hindi ako sunblock or yung moisturizer. Oo, SPF chuchu. Dito kailangan mong gawin 'yan dahil baka pag umuwi ako ng Pilipinas, expect nyo maputi ako. Hindi po, sobrang tutong na ako dito. But of course, lahat naman ng bagay is may kapalit. So, syempre may paghihirap. Isipin nyo na lang po yung work ko. Naglalakad ako ng mga 45 minutes papuntang work sa Cannon Place. Pero I'm happy naman doing that kasi gano'n naman, may sakripisyo. Hindi nyo masyado, ngayon pinapakita ko na yung mga lakad-lakad ko, pero before kasi hindi ko pinapakita. Pero yun po ang totoong nangyayari. May mga sakripisyo kang dapat saka kung naman, pwede kang magbike. Oo, yun, magbike. Magbike. Oo. So yun, before may bike din ako. So yun, masyado lang akong natatakot kasi nabangga ako, 'di ba? Oo, yun na pa siya. Wala na ako dito na. Andito ka pa? Andito pa ako nung na-hit and run siya. Nagbabike siya nun. Oo. Pauwi siya galing trabaho. Tapos parang na-hit and run ako nun. As in talagang gumulong yung yung bike ko. Tapos parang nabasag yung pinakalalagyanan ng bata. Hindi, wala na ako nun. Kasi nung binigay sa'yo nila Amina yung bike. Ay, oo pala. Nasa Pilipinas na. Nasa Pinas na siya nun. So, ayun. Tsaka yun nga, sobrang blessed din si Noel. Kasi kahit wala ako dito, may mga tao na willing mag-help sa akin. Actually, oo. Kasi kahit na yung naglalakad lang ako, yung mga Pinoy natin dyan, kilala nyo kung sino yung nagpasakay sa akin. Random, namimit ko sa yun nga pala, ano nga lang din pala. Ano ba yun? Dito sa isla, uso pala yung yung nakikiride ka. Diba sa atin sa Pilipinas, kapag sumakay ka,
kapag sumakay ka sa kotse ng hindi mo kakilala, parang, syempre, ano ba naman yan, sumasakay ng hindi kilala. Pero dito sa isla, common yon na parang kapag ka nagda-drive ka, or kapag naglalakad ka, merong hihinto sa'yo na sasakyan para pasakayin ka. Kasi sobrang, sobrang init kasi dito sa isla. Natural yon, hindi yun dahil, pipick upin ka or oo, yun. Or kayo, kung meron naman kayong sasakyan, tapos nakakita kayo ng Filipino na naglalakad, pwede nyo silang isakay. Yes. Ganun. So, ayun. Ganun yung common na siya. Hindi katulad sa atin na parang big deal yung mga ganun. Oo. Dito hindi naman parang Pero syempre, with rin, ingat-ingat Ingat-ingat lang din. So, yun. So, ayun. Ito mga pagkain naman dito, wala naman kasi nakakapagluto sa bahay ng mga Pinoy. Yun yung naisip ko nga kasi nag-OJT ako sa Singapore. Parang mabibilang lang sa araw na nagluto kami ng Filipino food. Parang gano'n. Parang dito naman everyday you can taste kasi may Popeyes naman dito. I mean, yung taste palette mo hindi naman maninibago. Actually, hindi pa nga ako masyado nakakatikim ng local food eh. Meron lang akong yung jerk chicken, yung mga ganun lang. Tapos yung mga patty, meron naman oxtail, favorite ko yung oxtail. Yung cow food, masarap daw. Pero kasi ko kumakain ng mga ganun, pero masarap daw. Sige, itatry natin sa susunod. Hindi ko pa rin yung natatry. So, ayun. Ang dami natin na pagkwentuhan. Tapos yun, nung bago pa lang din dito si Noel, kahit pa paano, nagpumasyal-pasyal kami. Ayun, may mga pasyalan din naman dito like Turtle Farm, tapos yung mga stingray. Tapos kung mag-aas kayo kung may Filipino restaurant dito, meron. Yun, Filipino talaga din yung owner, ganyan. So, parang hindi ka rin maninibago na Unlike sa Singapore kasi nung ko, parang hindi masyado yung mga Filipino Meron lang sa Lucky Plaza. Pero kasi nung punta na dito si Noel, parang marami ng mga Pilipino. Yeah. Pero before kasi limited lang. Oo. Kaya yung mga umuwi galing Pilipinas, talagang yung dinadala talaga nila mga pagkain Pinoy. Yeah. Ganun. Pero ngayon kasi mabibili mo na dito. Oo. Saka yung mga din, may mga Filipino rin dito, business owner, 'di ba? Marami. Like for the restaurant or yung sa mga Marami. So, ayun. Ano pa? Ano pang chika? Kain lang tayo, guys. So, ano yung mo? So, ano naman yung goal mo in the next 5 years? Sa tingin mo, magtatagal ka pa sa isa ng gano'n? Well, kung as of now kasi ang goal ko, syempre, yung mga liabilities natin, mabayaran. Syempre, ang daming utang. 'Di ba? Aminin mo yan. Sobrang dami. Syempre, syempre yung anak ko mag-aaral na, ang mahal-mahal pala ng tuition. Syempre once na ipinasok mo yan, continuous na yung well, kung 5 years, hanggat maaari, syempre kung makapag-settle ka na, pero sa dami ng hahabulin mong bayarin, we'll see kung ano yung bibigay ng Diyos sa ating pero right now, parang kasi pag nag-abroad ka, yung buhay mo nandito na eh. Parang ganun. May iba yung view mo, ganun. Kasi yung isla, sa totoo lang, ang laking tulong. Sobra. Oo. Siyempre, hindi lang sa family. Siyempre, nakapag-extend ka rin sa mga kakilala mo, ganyan. So, ayun. Kaya, saka yung sa dami ng utang mo, siyempre, kahit papano, nagbabawas ka, ganun. Yun, kahit nung nasa Dubai ako, sobrang thankful din ako sa dun nung nasa Dubai ako. Kasi ang dami rin nung naging impact sa akin. Tapos yun, yung Cayman. Parang ngayon siya na yung Cayman na yung second home ko. Kasi ang tagal ko na matagal, wala pa namang 10 taon. Pero kahit pa paano, matagal-tagal na rin ako dito sa isla. Oo. Alam mo kaya ako nasabi na parang ito na yung buhay mo. Kasi alam mo, nung 'di ba nasa QC nga kami. 'Di ba? Tapos uuwi ka ng Nabotas, ganyan. Parang hindi na yun Nabotas yung parang iba na kasi may ibang life na rin yung mga friends mo, parang ganon. Parang andun ka na lang just to visit, parang ganon. Tayo naman kasi pag nasa Pilipinas, parang limited lang din yung kung pupuntahan mo yung friends mo, meron din silang sariling hinaharap.
Or I think ano yon, as we grow old, yung responsibilities kasi natin naiiba. Oo. So ayun, I think yun, nag-iiba din yung priorities natin. So ayun, and as we grow older, mas marami tayong responsibility. Parang ganun. So ayun. So to answer your question, I think saka parang gusto ko naman dito, parang kailangan ko mag-adjust kasi nakakabigay siya ng tulong sa maraming makikita aspect. mo yung makikita mo yung impact. Oo, saka yung value na binibigay sa iyo ng isla. Kaya ako, sa totoo lang, pinagbubutihan ko yung trabaho ko. Ayun dapat. Oo. Para tumagal ka, kailangan ibigay mo yung best mo. Oo. Kasi ako, sa lahat naman ng trabaho ko, binibigay ko yung best ko. Kahit nasa Pilipinas. So, many people can testify that. Lalo na yung mga naging ka-work ko na sometimes even hindi ko na trabaho. If I can, I will. So, ganun. So, yun, dedicated din kasi ako sa work. And, nakita ko naman na ikaw nga halos buong stay mo sa isla, nandoon ka sa work mo, di ba? So ayun, ako rin kasi matagal din yung mga work ko sa Philippines. Matagal talaga ako. Kahit nung nasa Dubai ako, kung saan ako nagsimulang magtrabaho doon. Doon ka nag-end. Doon ako nag-end. So from 2010 hanggang 2014. Feb ako dumating ng Dubai, Feb 21. Dumating ako ng Dubai, tapos nag-start akong mag-work March. Nakuha ko agad yung trabaho na yun. And then, umalis ako ng Dubai November 2014. So mula nung trabaho ko hanggang umalis ako ng Dubai, doon ako sa trabaho na yun. Tapos diba? ayun din, nung nandito ako sa isla, so from the start ng 2014 hanggang umalis ako ng 2022, doon lang ako sa Dairy Queen. Kaya shout out dun sa mga nakasama ko sa Dairy Queen. Hi sa inyo. Oo, namimiss ko na kayo. Yun din kasi yung una kong dito, employer. So, yun. Ibang ibang business lang. Ibang business lang, pero same company, owner. Same Ganun, owner. same owner. Ganun. So, ayun. Kaya niya rin ako na doon. Actually, sa Dairy Queen dapat ako na iba lang. Dapat sa DQ siya, dapat makakasama ko siya. Kasi pag na-roll over ako, siya dapat yung papalit. Siya yung ma-handle ba yun? Kung ano man. Okay, basta yun, siya dapat yung papalit dun sa akin. Si Noel, kaya siya kinuha nung manager ko. Naiba yung ikot ng mundo. Oo. Pero naging naman, better din naman. Oo. Marami rin naman ako natutunan doon sa work na yun. Ayun pa rin yung wino-worry ko doon kasi hindi siya napunta sa dapat DQ. Oo. Pero ayun, okay rin naman yung nakasama niya sa una niyang trabaho. Yes. Masaya din naman siya doon sa na yun. Siyempre gagawin natin maging masaya. Oo, yun yan, diba? Kailangan ikaw talaga yung mag-a-adjust. Hindi yung trabaho yung mag-a-adjust para sa'yo. Yes. So, adjust lang tayo. Kasi tayo yung may kailangan sa kanya. Yes. Dahil yung trabaho na yun, maraming pwedeng kumuha sa kanya. So, pag nakuha mo yung trabaho na yun, kailangan ibigay mo yung best mo. Yes, oo, totoo. Pag binigay mo yung best mo, yan, unti-unti, ma-enjoy mo lahat na hindi mo na mamalayan, ang tagal ko na pala dito. Ganito na pala ako. Ang dami ko na palang alam. Ganun. So, yun. Ayun. Sa tingin mo, Ay, ako yung nag-i-interview dito. Ay, kami nag-i-interview. Oo, chikahan lang to. Oo, sige. Sa tingin mo naman, dito sa isla, makakakita ka talaga ng totoo mong kaibigan. Sa isla? Oo. Well, bago pa lang naman, I can say bago pa lang naman ako, and then na-divert ako sa iba pang sa iba pang company, 'di ba? Parang ganoon. Hindi pa naman ako Sa ngayon kasi wala pa ako yung stick na ito lang yung lagi, alam mo 'yon. Sa work, oo, kasama mo 'yun, pero yung talagang yung masasama, yung mahahatak mo sa ganito. Wala pa kasi kung ganon. Pero meron akong mga nasasama na madalas. So, 'yun. Nga pala, sa tagal-tagal ko dito sa isla, mas marami pa siyang kilala kaysa sa akin. Oo. 'Di ba? Kaya alam ko, kahit saan mo dalhin yan, mabubuhay yan. Oo. Nagugulat nga siya kasi lahat ng puntahan namin, nakasama ko siya, parang may nababati ako or binabati ako, ganun. Kasi yung work ko is sales, so more of naka-front kami sa tao, ganyan.
So, ayun. Kaya kaya alam ko naman na kahit wala ako dito, kayang-kaya ni Nobel. Oh, pero syempre, iba pa rin yung Kayang-kaya niyang Kembo bumongga. na. Oo. Ibobongga natin kahit mahirap. Ganun lang Ibobongga yung natin. Oo. Saka andito naman tayo para Iba rin kasi yung merong someone na 'di ba, para magre-remind sa'yo, "Hoy, ganito, ganyan." Kasi yung type of friendship na meron kami, hindi kami yung magbubulong sa ibang tao para sabihin mo ganito, 'di ba? In your face, parang Tsaka alam ni Noel kapag alam mo pag ayoko, 'di ba? Alam niya pag ayoko. Oo. Alam niya Makikita mo talaga sa face niya. kung kailan ako naiinis. Pero ako naman tong baka naman, alam mo yon, yung in doubt pa rin na, hindi, baka naman ganito, baka naman ganon. So ayun, madali kasi siyang alam mo yon, yung temper niya medyo... Alam ni Noel kung, hindi na siya okay. Alam niya yon, kaya parang, hinga ka muna, ganon. Hindi ko kayang hindi ko kayang itago yung nararamdaman. Oo. Pero somehow, rin siya, okay rin siya kasi parang pag nababad trip ka or something, 'di ba? Parang hindi naman naiipon sa dibdib mo yung nachishika mo. Tsaka hindi naman yun yung parang kapag nilabas mo yun, okay na, pagkatapos ng tapos na. Oo. Kailangan hindi niya lang pagtanim ng galit. Oo. Ganun. Kailangan niya lang ng taga-absorb. Ako ang psychologist niya. Na dapat siya yun. So ayun. Kailan mo naman balak magbakasyon? Kasi parang ako simula 2014 hanggang dalawang beses lang ako nakauwi ng Pilipinas. Ilang taon ka bago nagbakasyon? Nung dumating ako dito 2014, 2019 ako unang nagbakasyon. So ilang taon yun? 5. Hintayin nyo yun. Tapos, hindi, sa 5 years kasi na yun. May goal kasi ako doon. Which is natupad naman, di ba? Ayun. Tapos after nun, from 2019, nakauwi ako ng 2022. Pero dapat 2020 lang uuwi ako. Kaso nga, nagkaroon ng pandemic, kaya nabago na naman. Pero may promise ka sa akin. Yung kasal mo? Oo. Kailan ka ba kinasal? 2017. 2017. Kasi nga, hindi pa uubra dahil nga may plano ako noon. Oo. Ayun. Pero promise mo yun eh. Oo. Nung kasal mo. Pero kung kinasal pero ka binawi niya naman sa lahat ng aspeto. Pero kung kinasal ka ng mas maaga, mag-a-adjust pa. Mag-a-adjust. Kasi lang late niya na nakilala si Liz. Oo. Ang tagal mo kasi GFF eh. Disisit na nga, di ba? So, pero matagal na sila magkakilala noon. Ewan ko bakit hindi sila na unang nagkatuluyan pa lang. Oo. Kaya mo nakilala si Liz? 15. Biyan pa. Kilala ko na siya biyan pa. Pero yung... Hindi daw sila nagpapansinan. Tama ba? Hindi. Kasi parang manager siya sa isang restaurant na handle ko. Parang gano'n. Tapos normal lang. Parang siya noon, administrative assistant. Parang gano'n. Siya yung sa mga more of pera yung hinawakan niya dun sa restaurant. So, mga reports ganyan. So, ang lagi ko lang nakakaharap dun si yung manager niya or yung kasama niyang manager. So, ayun. Tapos yun, parang nag-chat siya sa akin na "Sir, pwede bang magpa-help mag-work?" Alam mo yan, lahat ng lumalapit sa akin tinutulungan ko naman. Kahit yung iba parang ako na lang napapahiya. Charot. Ganun talaga yun. Oo. Pero kasama din sa buhay yun. Oo. Nagtanong siya kung pwedeng magpa-help sa work. Tapos yun, parang sa dati naming company yung North Park, magkakilala na kami doon. Pero hindi doon umusbong ang aming Nung nasa na ako, Ray Ken, parang nag-chat siya kung pwedeng patulong doon, apply. So, siya pala yung unang nag-insist. Yes. Lisa, tandaan mo. Sa apply. Sa apply. Tapos yun, syempre, mayroon pang friend niya na nagpatulong. Lahat yun, naibulong naman natin sa may-ari. So, natanggap naman sila. So, yun, the rest is history. Parang lagi na kaming lumalabas, ganon. Lagi na kayo magkasama. Oo. Yun. So, anong mapapayo mo sa mga tao? Siya na talaga yung nag-leader. So, ano yung mapapayo mo sa mga taong gustong pumunta dito sa Cayman? So, yung mga gustong ikaw, punta lang kayo. Hindi ako, alam nyo, sa totoo lang, ito yung isa sa dapat emotionally ready kayo.
Alam mo kung bakit? Yung isla is hindi siya maglalarong pupunta ka lang dito magbabakasyon. Bago ka makapagbakasyon dito, for your information, you have to have money na sobrang laki, na parang halos makakabili ka na ng kapiraso ng lupa. Let's say yung pamasahe mo is 100 plus or 200. Magstay ka sa Pilipinas, umaandar yung bayarin mo dito kasi hindi porket nagbakasyon ka, nag-stop yung bayarin mo dito. Plus, yung gagastusin mo sa Pilipinas para magstay ka, makasama. Maraming yung family mo. Yes, maraming sakripisyo ang hindi siya basta-basta yung naisip mong umuwi, gano'n. Sobrang yun, isa yun sa sakripisyo na kailangan mong isipin, na malayo ka sa pamilya mo, hindi ka available in case of emergency, yung puso mo dapat yung psychological effects sa'yo nun. Yung kung nasa Pilipinas kasi, kasama mo yung pamilya mo, pag nagkasakit, anytime, madaling araw, makakatakbo ka. Dito, iiyak ka lang. Tapos kung hindi ka sanay, kung family-oriented ka, iiyak ka mag-isa, na katulad ko, syempre may pamilya akong na my own family na naiwan doon, kaka 1 year old pa lang nung anak ko bago ko umalis. Tapos syempre yung asawa ko, kakaano niya pa lang, yung parang meron pang tawag dun sa babae, postpartum. Oo, something. Hindi mo alam, baka meron siyang dinadala na ganun. Syempre hindi mo alam, marami kong worry sa tapos mabibigay ko ba yung yung the best sa anak mo, ganun. Tapos pag nagkasakit yung anak mo, hindi ka makakatakbo, di ba? Parang iisipin mo. Tapos syempre yung pera natin dito, na-receive lang namin, pero nakaganon na yan sa iba-ibang mga dapat bayaran. Like, 'di ba? Hindi naman tayo pumunta dito na boom, dito ka na, nakarating ka na. May mga gastos tayong hindi lang thousand, hundred of thousands. Ang Sabi gastos sa inyo natin. mayaman yan. Hindi, totoo naman sa pamasahe pa lang magkano na, 'di ba? So, ayun, marami kang dapat i-consider. Dapat physically fit ka, hindi ka mandadaya kasi maglalakad ka talaga dito or magbabike ka. Kasi dito, ang napansin ko, ang unang mong investment dito, it's either bike or salamin. And then yung vitamins sa sarili mo. Kasi ang kailangan mo dito, kaya ka nag-abroad, is to work, not to, hindi ka dito magpapaka-liwaliw. So, kung may nakikita kayong mga binibili namin, parang reward yun sa sarili namin na parang, kung alam nyo lang kung ganong kahirap. Yung ganon. 'Di ba? Hindi naman natin pwedeng ipakita na yung nagka-COVID ako, 'di ba? Parang syempre sanay ka na may nagki-care sa iyo, ganon. Syempre siya yung nandito, so may supply ako ng food. So yun, lagi ako may grocery, ganon. So mahirap kung expect nyo rin na kayo lang din yung nandito, parang ganon, na parang syempre you cannot rely naman sa ibang tao. Like syempre ako hindi naman ako papabayaan ito, pero what I'm trying to say is, kung pumunta kayo dito, hindi nyo pwedeng yung buhay nyo. Nung nawala siya, syempre hindi ko naman pwedeng yung parang maglambot-lambot na lang ako dito na parang nawala na akong, ay wala na yung best friend ko, gano'n. Hindi! Kaya ka dito dahil lalaban ka, gano'n. Dapat meron kang baon na gano'n. Tapos iba-iba po yung tao dito sa isang work. So, pag ibig sabihin nun, iba-ibang lahi, iba-ibang environment, iba-ibang ugali. So, you have to, hindi ka pwedeng palaaway dito and all. So, ayun. So, ganun, maraming adjustment, pero for sure, bilang Pilipino, sanay naman tayo, kahit saan tayo dalin, aangat talaga tayo. Ganun. Angat na botas. Yes. So, ikaw, ibalik ko sa yung question. Ano question? Ito, tinanong mo. Ano ba yung question? Tapos nakalimutan na natin. Ang haba na kasi nung So, ayan. Siguro magiging dalawang tawag dito? Dalawang episode. May part 2. Ayun, all in all, okay dito sa sa Cayman. Oo, okay naman dito sa isla. Okay dito sa isla. Yun lang, kailangan nyo talaga yung mga sinabi ko yun. Kasi hindi talaga siya instant. Yun, yung pagbakasyon, talagang kailangan mong isipin. Iplano. Kasi medyo pricey nga yung pamasahe.
saka yung pag-uwi mo. Nung nasa Dubai kasi ko, meron ako dun kasing yearly ticket nung nasa Dubai ako. Free? Free. Tapos, yung 1 month salary mo, yung ganun ba. So, may mga may yung, tawag doon, may yung advantages at saka disadvantages. Pero, in terms of sahod, mas maganda yung sahod dito. Compare dun sa Dubai. Pero, sabi ko nga, kahit nasang lugar naman tayo, nasa lifestyle mo yun, kung paano mo mamamanage yung kinikita mo. Ganun. Most of the people kasi, in general, pag kasi maganda yung sahod or malaki, parang nag-iiba rin yung lifestyle, parang ganun. Yun yung pakaingatan nyo. Kasi, pag nag-iba na rin yung lifestyle nyo, because you're expecting this big amount of salary, parang naiiba yung standard ng living mo, tumataas din. So, doon kayo mag-ingat kasi parang doon hindi nakakaipon. Oo. Ayun, tsaka kaya nga tayo pumunta dito sa ibang bansa dahil di ba meron tayong goal. So, mag-ipon. Oo. Magbayad ng jutang. O yun, mag-ipon. At saka kung may mga utang, ayun muna yung unahin para kung sakasakali man na settle na natin yun, yung the remaining years natin na pagtatrabaho, yun na yung natin. Ganansya mo na yun. Saka lahat naman nag-a-abroad, parang namuhunan ka di ba? Namuhunan ka. So, puhunan mo rin dito yung yun, talagang malaking amount ng pera. Pero, I can say na mababawi nyo naman yun. Actually, in ilang months lang mababawi nyo. But because of a lot of parang liabilities to pay, parang syempre madidelay din yung mo. Kailangan mong i-budget talaga. Talaga yung pera mo. So, ayun. So, naman, punta naman tayo sa personal. Oo. Ay, kala ko talaga tapos na. Hindi natin tatapusin to. Mag-1 hour mahigit na. So, ito, meron akong papakitang picture. Hindi mo to alam, pero hindi natin to napag-usapan. Yung mga tinatanong mo nga sa akin, hindi ko alam. So, papakita ako sa yung picture. Tapos, mag-tell ka ng, something na gusto mong sabihin dito. So, ito. Tao ba yun? Natawa siya. So, ayan. Ito yung papakitang picture. Ako yan Oh, yan. So, ayan. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Gusto kong sabihin sa kanya. Oo. Alam mo nung time na yan, talagang, nakikita mo dyan, di ba, masaya ako. So, ngayon, hindi? Hindi nawawala yung ngiti ko kasi sobrang saya ko naman talaga ng mga panahon na yan. Oo. Sana ganyan ka parate. Bugnutin na kasi siya. Ano pa yung gusto mong sabihin? Ayan, ang layo ng tingin mo dyan. Ang layo. Ang layo ng tingin mo dyan na alam mong ano ba? Ano ba sasabihin ko dyan? Hindi, sa sarili mo. Oh, ano yung gusto mong sabihin? Like, Hindi kasi namin to, random lang lahat to. Ayan na po, iiyak na po yata. Hindi ako iiyak, kaya hindi ako magsasalita, di ba? Ang sasabihin ko dyan, ang tatag mo, ayun. Oo, totoo. Ang tatag mo. Gusto ko rin sabihin yun sa'yo. Ang tatag mo. Yun lang. Yun lang. So, ayan po siya. Ang tatag mo, kaya nakaganyan yan. Okay, meron pa po. Pero yun, masasabi ko lang dyan sa, na yan, yung picture na yan, nung kinuhanan ako dyan, sobrang saya ko talaga. Sobrang saya mo. So, sa atin na lang yung kwento na yun. Yes, sobrang saya ko talaga. So, dito sa picture na to. Ayan. So, ayan. Ito po yung kasal namin. Kinuha po namin ninong at ninang yung mama at papa niya. Favorite picture nila yan. Ayan. Hi, Papa Lando and Mami Nita. So, anong gusto mong sabihin sa kanila? Gusto kong sabihin sa kanila. Gara mo wala. Gusto kong sabihin sa kanila kaya matatag yung picture na yun dahil sa kanila. Aww, so iiyak na tayo. Hindi. So, ayan. Ayan yung mama at papa niya. So, ayan. So, parang sinasabi mo, sila yung firm foundation. Parang gano'n. So, hindi tsaka tayo iiyak. Hindi. Tsaka ano tawag dito? Lahat ng meron ako dahil sa kanila yun.
Oh, di ba? Nagka-cracky na yung voice. Hindi, Malapit kasi na. kumakain ako ng rice. Lahat ng meron ako dahil sa kanila yun. Sila yung sila yung nagbigay sa akin noon. Ng Sila yung strength. reason. Oo. Oo. Kaya yun matatag kasi dahil sa kanila. Kung wala sila, hindi yun matatag. So, tingin mo matatag ka? Oo naman. Oo. Ako naman, masasabi ko naman matatag. So, ayan na po. Patulo na po. Ayan. So, Oo naman, matatag naman. oo. Dito, Ayan. ano gusto mong Diyan sa sabihin? dyan Sa batang to, na napakagaling. Uy, hindi ako nagpaalam. Ginrab ko lang to. Kinuha Okay mo lang lang. ba? Makikita yan ni Ion. Hindi, camera siya yun. Yan sa bata na yan, kay Ion. Dahil dyan, Ano? Nung lumabas yan, ang daming pina-experience niyan sa akin. Oo. Naging nanay ako. Naging nanay ako dahil sa kanya. So, ayan. Parang ano nga, di ba, pag umuwi ka ng Pilipinas, Hindi pwede akong mag-aalis dahil uy, sa kanya. naalala ko nung bata siya. Ayaw niyang pumupunta ako sa inyo. Oo, galit siya kay Noe. Uy, iyon, hanggang ngayon ba? Hindi na. Hindi na. Binataan Binata na na siya. Mm-mm. Uy, ang galing ni Iyo na. Grabe. Congrats sa mga future endeavors mo. Tsaka sobrang dedicated siya sa gusto niya. Sa basketball, no? So, ayan. Congrats, Iyo. Yes. At Oh, love na love ka ni Nanay Che. yes. So, may isa pa ako. Hindi niya alam to. May isa pa akong papakita sa kanyang picture. Ito. Ay! Ano masasabi mo sa kanya? Si Dos. Yan, si Ayan. Dos. Parang hindi rin to mahiwalay sa'yo, di ba? Oo. Hindi, actually, siguro si Dos no choice lang yun eh. Uy, pero kwento mo yung feeling mo na malaking part si Dos. Oo, yung nangyari sa akin before. Kung bakit ako dapat maging okay. Kasi palagi siyang andyan para sa akin. Lagi niya ako sinasamahan. Lagi kami naglalaro ng kung ano-ano. Siya yung ano ba yun? Siya yung Nagbigay ng parang kahit papano. Parang siya yun nandyan for you to listen and all. Kahit di ba bata siya? Yung parang paano ba yun? Kahit bata siya, yung pag nagbibigay kasi siya sa akin ng parang pag nag-a-advise kasi si Dos advice, hindi pag nakikita niya akong malungkot, ayaw niya. May mga sinasabi siya, di ba? Oo, may mga sinasabi yan. At saka pag may mga pinapatugtog ako na kanta, sasabihin niya, pinapaiyak mo na naman yung sarili mo. So, ito si Dos. Tapos kwento mo yung yung umulan. Nung umulan. Nung umulan, sabi niya kasi, parang pinapahulaan niya sa akin kung saan daw dun yung luha ni Jed. Malungkot daw kasi ako. So malungkot din si Jed. Pinapahulaan niya kung saan dun yung luha ni Jed. Kaya daw umuulan kasi umiiyak si Jed dun sa langit. Sabi? Oo. So nagturo ako ng tumutulo, medyo malayo dun sa bintana. Sabi niya, hindi, ito lang yung tulo o yung malapit lang sa amin. Ayun lang daw yung tulo. Yun daw yung iyak ni Tito Jed niya. Alam mo, kahit bata siya, parang ang tanda nung oo. ang tanda nung parang pag-iisip niya. Tapos parang lagi niya akong sinasamahan kay Jed. sa sa mga Pag pinupuntahan namin si Tito Jed niya, Oo. lagi siya yung kasama ko. sa mga ano tawag doon? Pag nagbi-visit kayo, 'di ba? Pag binibisita namin si Jed. Ayusin mo Meron na. akong papakitang picture. Ayan. Anong masasabi mo diyan? Dito, sa naka-yellow. Saan naka-yellow? So ayan, last na to end this To end this, Mm-mm. Last na to. Last na to. Nagutom. Oo, nagutom ako. So ano yung gustong sabihin mo kay Jed? Alam na ni Jed yun. Lagi naman lagi naman kaming open sa isa't isa. Wala kaming tinago ni Jed sa isa't isa. Alam niya yun. Kasi masyado kasing private si Jed. Oo. Totoo. Masyado siyang private. Kahit sa public school lang kami. So ayun, hindi ko na yun expound kasi baka umiyak lang to. So pero ayun. yun. Ayaw niya rin naman kasing masyadong maingay yung niya, love life niya. So yun.
So, ayun yung inuwian niya. Ay. So, ayun guys. So, kakain na muna kami. And thank you so much, BFF, for having this very first, hindi ko alam kung anong itatitle ko dito. Kung No We Listen or ano. No We Listen. Basta ano lang siya. Chismis lang to. Oo. Chismax ng OFW. Ganun. So, ayun. Thank you so much. Thank you, them. So, ayan. So, 2 more years here and more accomplishment in life. Yan. Pepsi lang po ito. Hindi po kami umiinom. Ng alak. So, ayan. Thank you so much, guys, for watching.